sa kalusugan, though ito po ay public health emergency of international concern pa lamang. At meron na pong naitalang kaso sa Sweden. At ang sinasabi ho dito ni DOH spokesman at Assistant Secretary Albert Domingo, wala pa namang dapat na ikabahala sa ngayon dahil hindi pa naman nadaragdagan po yung bilang ng kaso sa bansa dito sa Pilipinas at huli pong natuklasang kaso ay noong December 2023 pala. Okay na, si Doktora. Doktora, magandang hapon po. Welcome po muli sa DWIZ Aliw Channel 23. Doktora. Hello, good morning. Opo. Good morning. Yes, good morning. It's nice to be back. Yes po. Si Drew Nasino po ito, Doktora. Yes, welcome po muli sa ating pong himpilan. Pinag-uusapan lamang ho namin dito kanina at pinapaliwanag din ho natin sa atin hong mga kababayan, sa atin hong mga tagapakinig, mga tagapanood, kung itong monkeypox ay sinabi na nga ng WHO na Public Health Emergency of International Concern. Bigyan nyo nga ho kami ng background, Dr. Limpin, dahil mayroon po naitalang kaso, natuklasang kaso dito sa bansa noong December 2023. Ito ho ba ay masasabi ba natin na nakababahala talaga, nakakatakot itong mpox na ito? Ito ba'y nakakahawa? Ano bang background itong sakit na ito, Doktora? Yes, Drew, I think the reason kung bakit, alamin siguro natin, na bakit nag-declare ng parang public health emergency ang WHO regarding dito sa monkeypox na. Opo. Asan si Doktora? Si Doktora. Akala ko nasa si Doktora. Balikan natin si Doktora para maituloy natin yung ating check-up. Yung ating online check-up. Sige, dahil itong mpox pala na ito ay hindi pala basta-basta. Oo. Marami na pala namatay dyan sa bahagi po ng Africa. Dyan po sa Congo, mahigit 500 katao na po ang namamatay. At ito nga pong kaso ng mpox, nadagdagan pa po yan sa Democratic Republic of Congo. Yan po yung dating Zaire na tinatawag. Kung ako nagkakamali. Sa ano yan o Central Africa. Ang daming bansa kasi dyan sa Africa. Malaki rin ang populasyon nitong Congo na ito. At kumalat na po ito sa mga karatig bansa dyan po sa Africa. Abang nakapagtala na rin po ng kaso sa Sweden. Doktora, ano ho yung binabanggit ho ninyo dito po sa prognosis po ninyo dito sa mpox na ito? Well, inaano ko lang kung bakit, sinasabi ko lang kung bakit nagde-declare ng public health emergency si World Health Organization tungkol dito sa monkeypox. Unang-una kasi infectious ang character ng sakit na ito. Ibig sabihin nakakahawa. But please note na ang pagkahawa po nito, hindi po ito'y tulad ng mga ng COVID, na nakakahawa siya dahil hinihinga natin, hindi. Ang pagkahawa po dito is through sexual transmission. Ay, gano'n? So, ibig sabihin, nangyayari ito because of yung isang tao na may sakit ng monkeypox nakipagtalik sa iba na siyang pwedeng magkaroon na mahawa dito sa isang tao na mayroong monkeypox na sakit. So, yun yung ang pinakaano natin, ang deklarasyon ng WHO ay base doon sa nakikita na ito ay hindi lamang nakikita doon sa bansa ng Africa, kung hindi even doon sa mga karatig bansa ng Africa. So at isa pa idagdag natin na may mga nakikita isa pang bagong strain ng monkeypox. Nanganak uli. So, nanganak na naman. Kaya ako dinideklara ng WHO na public health emergency kasi based
ho doon sa experience na natin doon sa COVID, ano? Ngayon, mas medyo maagap ang WHO para po mapigilan na ang pagkalat ng sakit. Dito, bali gusto rin ng WHO na maumpisahan na rin ang paggawa ng mga bakuna against monkeypox. Para sa ganon, hindi ho natin ma-experiensyahan uli yung malaking panganib na experience natin during the COVID-19 virus pandemic. No? So yan ang dahilan kung bakit po nagdeklara ng public health emergency ang WHO. Opo. Doktora, ito ho bang MPOX ay nakapagsagawa na ho ba ng malalim na pag-aaral? Ito pong mga siyentista o mga medical expert hinggil po dito sa sakit po na ito, gaano na po ba kalalim at karami ang nalalaman po ng siyensya dito sa sakit na ito? So ang alam nga ho natin dito, ito po ay ang pinakadahilan ng ang virus po na nagbibigay ng sakit ng monkeypox ay yung tinatawag ho namin orthopox virus, no? At actually ang unang kaso ng monkeypox ay nakita po sa isang tao noong 1970 pa po. Tagal na. And, ang sakit na ito ay considered endemic po doon sa Central and West Africa. Okay. So, but in July po, noong 2022, nagkaroon po ng outbreak ng monkeypox sa iba't ibang bansa. Kaya ho talagang medyo worried ang WHO dahil parang mabilis, medyo sa tingin ho nila, mabilis ang pagkakalat. No? At ito po, ang pagkalat nga ay through sexual contact. So, ay importante po na mabigyan ng pansin agad po ito kasi isa sa very effective na pamamaraan ng pagpigil ng pagkalat ay ang pagkakaroon ho tayo ng bakuna. Kaya ang gusto din po ng WHO dahil nakita nagkaroon ho ng emergence ulit last year. So tapos may nagkaroon ho ng bagong spread ng mga bagong virus strain nitong monkeypox nito or nung orthopox virus. Kaya po minamadbuti po actually ng WHO na mapigilan po yung mga outbreaks nito at dito, tinitingnan ho yung possibility na magkaroon ho tayo ng bakuna. Although sa ngayon po, meron na yatang 2 bakuna na currently na ginagamit for MPOX. No? Pero syempre, ang gusto ho ng Director General, ma-trigger po yung process ng emergency use ng listing nitong mga MPOX vaccines nito para sa gano'n mapigilan po ang rapid spread. Opo. Doktora, kasi kanina mayroon ding lumabas na balita, ang Sweden pinasok na rin ng MPOX. Ito bang MPOX? Yes. Opo, ito bang MPOX na ito ay kumbaga ito yung mas malalang bersyon ng smallpox o chickenpox? Kumbaga magkakamag-anak lang ba yung mga ganyang mga sakit, doktora? Ito po, MPOX, ang orthopox virus po no? So, iba po yung klaseng virus ang talagang nag-cause po nito. And sabi ko nga po, ang pagkalat po ay through sexual transmission, no? So, importante lang po na talagang mapigilan po natin ang pagkalat ng sakit. Kaya nga po, medyo nabahala ang WHO dahil ngayon po nakakakita ng mga bagong kaso sa labas na po ng Africa. No? Kaya ito po ay hindi na natin pwedeng tawagin lamang na endemic sa Africa. So kasi nakikita na ho natin, katulad niyan sa Sweden, no? In fact, sa atin na may isang kaso na talaga, no? Nung December, though gumaling na. Yes, yung nakaraang taon, So, importante po na talagang ang lahat ng bansa ay talagang kumbaga ma-put into place yung mga measures, no, para sa ganon mapigilan po natin ang pagpasok nung sakit na ito. Opo. Tayo ho dahil of course alam naman natin 'yan
na doktora, tayo ay kumbaga nakaranas din tayo nitong epekto ng COVID-19 pandemic. Handa na ba tayo sa kumbaga dito sa mga ganitong posible pang senaryo na binabanggit ho ninyo, doktora? Pero hopefully wag naman sana no hangga't maaari maagapan ho natin. Tayo ba ay kumbaga natuto na tayo sa leksyon noong COVID-19 pandemic? Yung ganitong MPAX na ito, handa na ho tayo just in case na yan po ay kumbaga kumalat pa sa iba pang mga bansa? Yes, well, of course, no. I'm very hopeful na sana po ay natuto na tayo doon sa COVID-19 pandemic. At sa ngayon, I do believe ang Department of Health should have already instituted, no, mga sure intentions para pigilin pagpasok at saka ang pagdami kaso ng monkeypox dito sa ating bansa. Medyo mahirap lang ho siguro kasi unless makita ho natin yung mga lesions, no, yung mga palatandaan na may monkeypox, no, at parang very similar po ito, yung itsura ho kasi nito, very similar po doon sa mga tao na tama po kayo, no, in a way, parang may chickenpox po na may smallpox, no. Madali po nating makikita kung nakalabas po siya, no? Pero kung wala ho sa pag-iisip, no, ng mga tao na nagko-control po ng mga borders natin, katulad po ng airport, doon sa mga iba't ibang port area natin, then medyo kung wala ho sa kanilang pag-iisip ang tungkol na ito, then po ho kayong payo sa atin ng mga kababayan, naman ang ating pangamba nila dito ho sa MPAX na ito, at baka ho kayong pa rin ho na kumbaga abiso hinggil po sa kakaiba nitong MPAX o chickenpox, smallpox, baka parang hindi ho sila ba mangamba o maalarma? Yes. Ang pinaka-importante lang po ay ang pagsisiguro na hindi ho kumalat ito. And as I said, ang pinakadahilan ng pagkalat po ay through sexual contact. So, importante lang po na hindi po ito nakukuha, no, sa pamamagitan ho ng paglanghap ng virus, no? Kasi iba po ang pagkalat na ito. Naman mangamba. Ang pinaka-importante po, since sexual contact po ang pagkalat ng sakit, so importante lang po na dapat po tayo ay hindi po basta-basta nagkakaroon ho tayo ng mga sexual contact sa mga tao na hindi ho natin kilala, no? So yun ho ang pinaka-importante sa lahat. And then of course, no, kailangan po ay siguro ay kailangan gumagamit din ho tayo ng mga pamamaraan na kung saan ay mapoproteksyonan natin ang sarili natin kung sakali tayo po ay magkaroon ng isang sexual contact sa isang tao na hindi ho natin masyadong kilala. Pero pinaka-importante po yung pag-iwas, no? Yun po yun. At kung magkaroon man kayo ng sexual contact, mamit kayo ng pamamaraan. Tulad na siguro gamit po ng condom, isa sa mga pwede nating intervention na gagawin. Although, again, i-remind ko lang po ang mga kababayan natin na ang paggamit ng condom ay hindi po 100% foolproof, no? Pwede pa rin po kayong mahawa, lalong-lalo na po kung medyo nagkaroon ho ng break doon sa condom. So, ang pinaka-importante talaga ay huwag na lang ho basta-basta na nagkakaroon tayo ng mga sexual contact sa mga tao na hindi ho natin kilala. Alright, maraming salamat po, Doktora, sa inyo pong payo. Magandang hapon po muli at Doc. Yes, thank you rin. Salamat.
Please stay safe, everyone. Alright, stay safe. Si Dr. Maricar Limbin po yan, immediate past president po ng Philippine Physicians, Philippine College of Physicians. Alright, tayo po muna ay maglaro ng bingo! Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. O mga ka-Bingo Plus, ready na ho ba kayo sa ating pong DWIZ Bingo Plus numero panalo? I-ready na po ninyo po mga cellphones. Meron po kayong chance na manalo ng 1,000 piso. 500 pesos kapag tama po ang inyong 5 combination at isa pang 500 pesos kapag meron po kayong Bingo Plus app. Simple lamang manalo. Kailangan lamang abangan ng 5 letter number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424 na nakikita po ninyo sa inyo po mga screen. 0960-880-6424 kasama po ng inyong pangalan, edad, address at syempre yung 5 kombinasyon ngayon pong araw po na ito. At para po sa ating ikalawang kombinasyon for today, sa letra po ng I, itlog. Sa letra ng I, itlog na naman. Ang lumabas pong numero ay 27. I, 27. Abangan po mamaya sa Network News ang ikatlong kombinasyon. Pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Balitang Bayan! Ang oras Hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. 12:47. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. That time check was brought to you by Rhea Genetics. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Genetics. Tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. That time check was brought to you by M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Balitang Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Nakakatulog ka pa ba ng 6 to 8 hours a day? O panay ang pagpupuyat mo para magawang assignments o projects ni teacher? Well, alam mo bang ang sapat na tulog ay nakakatulong upang gumanda ang iyong performance sa school? Tara, let's prove it. Ayon kay Doc Willie Ong na ang kakulangan o hindi sapat na tulog ay nagdudulot ng negatibong epekto sa nervous system na siyang nagiging dahilan upang magkaroon ng poor performance sa school ng mga estudyante. Dagdag pa sa sleep deprivation and deficiency na ang palagi ang pagpupuyat ay nagiging dahilan upang magkaroon ng mood swings at mawala ng focus ang isang estudyante. Bukod pa rito, lumabas sa pag-aaral na isinagawa sa Washington na nababawasan ng 0.07 points ang performance ng isang estudyanteng kulang sa tulog. Kaya ang payo sa mga estudyante dyan, iwasan ang pagpupuyat sapagkat mahalaga pa din ang 6 to 8 hours sleep per day. Hindi lamang nakakatulong upang gumanda ang mood nyo kada araw, malaki din ang naitutulong ng pagkakaroon ng sapat na tulog para gumana ng maayos ang utak mo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Walang medical assistance mula sa kumpanya? Nako, bawal ito! Gaano ka man kaingat, mayroong mga hindi inaasahang mangyayari sa iyo sa opisina. Ngunit paano kung dumating sa punto na kailangan mo magpagamot pero ayaw sagutin ng iyong kumpanya? At kung babayaran man, iaawas daw ito sa iyong sweldo.
Alam nyo bang ayon sa Article 161, Book 4 ng Labor Code of the Philippines, isa sa mga responsibilidad ng iyong employer ay ang pagbibigay ng agaran at libreng medical assistance kapag ikaw ay naaksidente o nagkasakit habang nasa oras ng trabaho. Uulitin ko, libre dapat ito at hindi maaring iawa sa iyong sweldo. At ayon sa Employees Compensation Program, hindi dapat one-time payment lang ang tulong na matatanggap ng empleyado, lalo na kung sa oras ng trabaho nangyari ang aksidente. Mga bossing, hindi naman nila ito ginusto, kaya wag silang singilin pagbalik nila sa trabaho. Sige ka, baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Alright, tayo po na sa huling bahagi na po na Balitang Bayan at ito mabilisan lamang po ito para po sa mga nagtatanong po na mga customer ng Meralco yung magiging dagdag singil daw sa mga susunod po na buwan simula po sa Oktubre. Nasa kabilang linya po natin para magbigay ho ng mga karagdagan pang mga detalye at paliwanag si Attorney Monarizo de Malanta, ang chairperson po ng Energy Regulatory Commission. Attorney de Malanta, welcome po muli. Magandang hapon. Welcome sa DWIZ LU Channel 23. Magandang hapon, Sir Drew. Magandang hapon po ulit sa lahat ng tagapakinig natin. Opo, marami pong salamat at sa atin din ho mga tagapanood. Ma'am, nagtatanong po ang mga customer po ng Meralco kung ito pong ipatutupad na dagdag singil simula po Oktubre, iba pa ho ito doon sa mga, kumbaga, kasi di ba last time nagpatupad din, nag-uusap tayo, ang Meralco, tama ba? Hanggang November pa o October? Hanggang Setyembre po. Hanggang September. So iba pa ito? Opo. Iba pa po ito. Ito po ay dala po nung pagtaas singil ng mga suppliers ng Meralco na ang panggatong na ginagamit ay natural gas. So, naiiba po ito dun sa dati pong issue na dati galing naman po sa pagtaas sa WESM po, sa spot market po yung dati. Okay. So, after pala nitong September, may susunod na naman. Matanong nga lang namin na attorney, ito po hanggang kailan itong sinasabi ninyo na panibagong dagdag singil? Opo, ito pong dahil po sa natural gas suppliers, ito po ang hanggang meron po tayong dalawang hilera. Yun pong regular na supply nila hanggang buhay po yung kontrata dun sa natural gas supplier. Ito na po yung presyo nila. Dalawang kontrata po ito, isang matatapos ng 2025, isang 2027 pa. So inaasahan po natin na hanggang ganung oras bali po kung hindi nila mababago pa yung presyo nila, hindi sila makapag-negotiate sa supplier din ng natural gas ng mas mababa, ito po yung pagtaas. Meron pong 12 months lang na sinabi namin dun sa order. Ito naman po yung na-accumulate mula January to ngayon pong Agosto na hindi po kasi namin pinayagan agad na ipasa dahil nag-evaluate pa po kami. Ngayon po, yun po yung deferred over 12 months period. Deferred. So meron pong 12 months starting October na mga 2 to 3 centavos lang po yon. Meron namang tuloy-tuloy, yun po ang estimate namin, mga 30 centavos po iyon na increase. 30 centavos per kilowatt hour ang karagdagang dagdag. Pero kasi 'di ba last time meron kayong pinatupad na kapag ganitong mataas ho ang singil, papayagan nyo na kahit lampas na sa due date ay basta wag puputulan
ng kuryente. Apo. Effective pa ba yan just in case na yan ay ipatupad by October, Attorney? Yun pong sinabi po namin yun pong ay kaugnay nun pong staggered na 4 months yung pong matatapos ng Setyembre. So, hindi na po ito sakop. Ito pong ipatutupad natin ng October, hindi na po ito sakop nung directive po na yun. Pero pwede hong mapag-usapan ho ba yan, Attorney, para naman din ho sa kabatiran ho ng atin pong mga customer, mga consumer, at kasi kung baga, itong buwan na ito, itong panahon na ito, mataas ang singil, tapos susunod na naman, mataas na naman ang singil, hanggang ilang taong pa pala yan. So, wala ho bang mga ganong pag-uusap between ERC or Meralco? Pag-aralan po namin with Meralco, kasi po yun pong disconnection policy talaga pong medyo kailangan na din pong rebisahin eh. So, pag-aralan po namin with Meralco po yan para po mas rational yung ating pong disconnection policy. Yung computation ba nito, Attorney, final na ba ito? Yung binigay nyo sa, yung inilabas mo ninyo, inilabas na Meralco? Yung 30 plus centavos po ay estimate pa lang po namin yan. Ang maglalabas po nung final si Meralco kasi siya po yung nakakakita nung actual na kinukuha niya dun sa mga suppliers. Okay. Opo. Attorney, baka meron pa hong mga karagdagan pa kayo na bukod sa Meralco, ano pa hubang mga power distributors ang gumagamit din po ng natural gas or liquefied natural gas aside from Meralco? Baka masundan pa ho kasi ito bukod ho dun sa iba pang mga lugar, Attorney. Opo. Sa kasalukuyan po, Meralco lang po ang bumibili po sa natural gas suppliers po natin. Opo. Okay, baka meron pa ho kayong mga karagdagan pa mga panawagan sa ating po mga customer at sa power distributors or sa Meralco para naman ho, hindi naman ho, kumbaga, mabigat-bigat sa bulsa ni Juan de la Cruz, lalo tayo yung October, pag bare months na, ay talagang yan ay papunta na doon sa hora de peligro. Magki-Christmas na yan, Attorney. Opo. Ang palagi po naming pinapaalala sa distribution companies po natin, sa Meralco at sa mga electric cooperatives po natin, ay palagi po silang dapat magpatupad ng least cost pricing. Ang least cost pricing hindi lang po sa pangungontrata, kundi po sa pagbuo nila ng tinatawag nating optimal mix. So kailangan po yung pong binabalanse nilang mga suppliers nila, ang sinusulit nila dapat yung pinakamura. Hindi po natin maiiwasan na may mga kontrata na katulad po nito, imported na kasi yung natural gas. Dati LNG. Opo, dati umaasa tayo sa Malampaya. But even the Malampaya supply now, nagtaas po ng presyo. So kailangan po yung distribution utility, mas conscious po siya na yung sinusulit niya yung pinakamura niyang kontrata. Alright. Naku, sige po. Ma'am Mona Lisa, Attorney Dimalanta, sa mga susunod na araw, hingi po kami ng mga updates po hinggil po dito. Sige po. Marami pong salamat sa inyo, ma'am. Wala na po kaming oras sa mga susunod na lang po na araw. Magandang makulimlim po na tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang hapon din po sa lahat. Po. Salamat. Yan po, more power sa Energy Regulatory Commission ang tagapagsalita po ng ERC at chairperson po ng ERC na si Attorney Mona Lisa Dimalanta. Balitang Bayan! Alright mga katodos, wala na po tayo oras. Masapit na po tayo sa ating